at mga kaibigan na sumusubaybay sa kanila pong mga tahanan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po tayong lahat. Ayan, so tayo muna po ay mag-aawitan as we start our worship service this afternoon. Unahin po nating awitin, si Kristo ay papurihan. Si Kristo ay papurihan. Awitin po natin. Ngalang Jesus papurihan, ating luwalhatiin. Siya ang ari ng bawat nilalang at Panginoon natin. Siya ang hari ng bawat nilalang, Diyos at Panginoon natin. Si Kristo na manunubos, ating luwalhatiin. Sa trono niya tayo ay dumulog, at siya'y ating purihin. Sa trono niya tayo ay dumulog, at siya ay ating purihin. Bawat bansa, lipi, wika, kay Kristo magdugay. Sa paanan niya magpatira pa, tao't mga anghel man. Paanan niya magpatira pa, tao at mga anghel man. Last dansa. At pag tayo ay sumapit sa langit na bayan, magpupuri tayong walang patid sa Diyos magpakailanman. Pupuri tayong walang patid sa Diyos magpakailan pa man. Amen. Tayo po ay manalangin. Hilingin ko po si Brother Paul na pangunahan po tayo sa panalangin. Amen. Sige po, pwede na kayong makaupo at muli pa po tayong aawit. O Haring Diyos, dakila ka. Ayan po ang ating sunod na aawitin. O Haring Diyos, dakila ka. Okay, awitin po natin. Ready, sing. O Haring Diyos, ang aking namamalas, nakariktan ng sanglilikha mo. Araw bituin mga bundok at dagat, patunay
sa kapangyarihan mo, kaya't umaawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos, sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Kapag ako'y namamasyal sa parang paghuni ng ibo'y naririnig, at pagtanaw mula sa kabundukan, nadarama ang hangin kay lamig, kaya't umaawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos, sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Hindi natin mauunawang tunay, dakila niyang pag-ibig sa atin. Doon sa krus, si Kristo'y nabayubay upang katubos ay ating kamtin, kaya't umaawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos, sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Last stanza. Balang araw, magbabalik si Kristo, at sa langit tayo'y isasama. Walang hanggang mag-aawitan tayo, ihayag kadakilaan niya, kaya't umaawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos, sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Amen. Tawagin po natin ang ating pastor. Okay. Magandang hapon po sa inyo lahat at maraming salamat, no? Nagkasama-sama tayo, ganun din sa ating mga tagapanood ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo. Well, ang announcement natin, just to remind every one of us na magkakaroon ng banal na hapunan sa huling linggo ng buwang ito, no? Kaya ihanda po natin ating mga sarili sa bagay na yan. And also Wednesday night, 6:30 in the evening, prayer meeting. I encourage you to come and we will discuss about parables. Okay? So far, wala tayong activities ngayong January, no? April pa naman ang anniversary natin, tama ba? No, April pa naman, no? So, sana by April, maigi-igi na ang panahon ng magkaroon tayo ng somehow, isang malaking pagtitipon, no? Dito sa lugar natin. Or, we can have a big gathering outside the church. No? Sa isang lugar talaga na malaki,
at maimbitahan natin lahat ng services natin, umaga, dalawang umaga, at saka yung sa hapon. Kasi kung dito talaga magsisiksikan tayo. Okay? So, you just need to pray for that and also continue to protect yourselves by obeying the minimum health protocol. Okay, ngayong hapon, itutuloy natin yung lesson natin. Pero bago yan, umawit muna tayo ng pagbati at magbatian tayo sa isa't isa at batiin na rin natin at kawayin yung mga nanonood sa atin, no? Sa hapong ito. Kaya tatawagin ko si Brother Mark at may panibagong kanta yatang ituturo si Mark na ipapaawit ngayong hapon. And then after that, si Brother rin magbabasa na. Okay, let's all stand up muli at tayo ay aawit. Awitin po natin yung Romans 5:1 and verse 5, tsaka verse 8, tapos verse 5 po ulit. Okay, alam niyo po ba ito? Therefore, being justified by faith. Okay, awitin po natin. Ready, sing. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us, unto us. Verse 8. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us, because the love of God was shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us, unto us. Amen. So remain standing po at tayo muna po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Okay, let us open our Bibles to Matthew chapter 16. Babasahin po natin from 13 to 20 ng salitan. Okay? Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Caesarea Philippos, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao tungkol kung sino ang anak ng tao? Sinabi niya sa kanila, ngunit, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpapahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. God bless the reading. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Ama namin, salamat sa pagbabasa po ng iyong salita sa gitna ng iyong mga anak. Salamat sa pribileyo na muli makapagtuturo ng mga katotohanan sa salita mo, at ang dalangin ko, mulatin mo ang mga puso't kaisipan ng iyong mga anak rito na nag-aantay ng dakilang katotohanan mula sa iyong salita. Fill us with the Holy Spirit, O Lord, make us understand
these great truths and apply it in our personal daily lives. Dalangin ko rin po, Panginoon, Ama naming nasa langit, patuloy mo kaming gawaran ng iyong kagandahan loob, pasilayin mo ang iyong mukha sa amin, sa iglesyang ito, at maging sa mga kapatid, Panginoon, na patuloy na dumadalo at nakikinig ng iyong salita, maging ang mga kapatid namin na nasa kanilang mga tahanan, na maging sa mga oras na ito ay patuloy namin pinapanalangin na sila'y palakasin mo, Lord, sa kanilang mga pangangatawan, at naway lumaon, dumating ang panahon na makapiling namin din sila sa iyong gawain dito sa lugar nito. Salamat sa opportunity na meron muli kami sa hapong ito sa pangangaral ng salita mo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo tayong lahat, no? At itong mensahe ko ay napamagatan po. Mahal ng Panginoon ang iglesia, sana oy dapat tayo rin. Okay? Ayusin ko muna po para at least yan. Okay? Yan. Mahal ng Panginoon ang iglesia, o mahal ni Panginoong Hesukristo ang iglesia, at dapat tayo rin. Ito po yung ikalawang bahagi, no? Sa next slide, nais ko po makita ninyo yung sa ating talibukas or introduction. May iba't ibang kahulugan ang ibinibigay ang mga tao sa iglesia base sa pagkaunawa nila sa Biblia. Ang iba, meron bang tinatawag na iglesyang universal or spiritual? Usually, yung word na universal ang ibig po sabihin nito, no? Kapag nag-aral ka sa theology, Catholic, word Catholic, hindi Roman Catholic, Catholic. During the early stage ng church, especially the church father na tinatawag, ito yung mga pastor na pumalit sa mga apostoles, ang tawag nila sa church is Catholic. Okay? Common name po yan. Kapag nagbasa ka ng mga theological books sa church history, yung phrase na Catholic, very common na makikita mo. Pero hindi po yung tumutukoy sa Romano-Katoliko, kundi yun tumutukoy po yun sa tinatawag nating universal church or pandaigdigang iglesia, no? Na binubuo ng mga tunay na mananampalataya. Kaya kapag naka-encounter kayo ng word na Catholic sa inyong mga pagbabasa sa mga history book, no? It is not referring to the Roman Catholic Church, kasi ang Roman Catholic Church nagkaroon pa ng development yan hanggang sa maging full-blown yan ng mga around 1,000 years. Hindi during AD 300 hindi pa gaanong ka-organize yan, no? So, meron bang tinatawag na Iglesia Universal or spiritual? Meron bang local lamang? Meron namang lokal lamang ang pinaniniwalaan at hindi sila naniniwala sa Iglesia Universal or spiritual. At ang iba naman ay ito isang organisasyon lamang, no? Organisasyong pananampalataya. Sa iba, ito'y yung kapilya. Kaya pag sinabi, oy, saan kayo punta? Magkita na lang tayo sa church, no? Ang konsepto mo, yung lugar na kung saan pagtitipunan ninyo. Ang iba naman, isang samahan lang, o ang iba, isang denominasyon. Ngayon, tignan natin mula sa Biblia, ano ang kahulugan nito? Dahil ang pinag-aaralan natin, mahal ng Panginoong Hesukristo ang iglesia, at dapat tayo rin. Kaya dapat malaman natin ano ba talaga ang kahulugan nung salitang iglesia. Next slide. Ano nga ba ang iglesia? Sa Mateo 16:18, ito yung aking magiging jumping board na verse, no, na binasa ni Brother Rene kanina. At sinasabi ko rin sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking iglesia. Hindi makapananaig sa kanya ang trangkahan ng hagles. Ano nga ba ang iglesia? No? Dito ang next slide. Mula sa katagang ito, iglesia, sa salitang Griego, ang ibig po sabihin nito, ekklesia. Ito'y nahahati sa dalawang salita. Yung word na ek at ibig sabihin po out at kaleo, yung iba kalein, no? Pero yung word na kaleo, ibig sabihin call, ibig po sabihin tinawag papalabas na kapulungan or called out assembly. Actually, may mga talata tayo sa Biblia, katulad nung makikita natin sa unang Pedro, tinawag tayo mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na liwanag, no? Or called out. Tinawag tayo papalabas or enlist tayo sa kadiliman, dinala tayo sa kaliwanagan. Ganon din po ang konsepto nitong salitang iglesia o yung tinatawag nating called out assembly or ecclesia. Now, sa 114 na ulit na pagkakagamit ng salitang iglesia sa Bagong Tipan, paano ito ginamit para ma-appreciate natin, no? Kasi makikita niyo yan eh. Unang-una,
sa iglesia sa ilang, Gawa 7:38. Sa lumang ang Biblia, 1905, no? Ito ang pagkakasabi. Actually, ito yung ginagamit ng dating daan, no? At ito yung naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsasalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ng ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ngayon, sa Gawa 7:38 na ang Biblia, 2001, yung word na iglesia kasi technical term yun, ang ibig po sabihin kapulungan. Ito naman ang mababasa natin sa inyong mga Biblia. Ito yung naroon sa kapulungan sa ilang or iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsasalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga ninuno, tumanggap siya ng buhay na aral upang ibigay sa atin. So, ano ba itong iglesia sa ilang na sinasabi sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 7:38? Sino itong mga taong ito? Ito ba yung iglesia na sinasabi ng ating Panginoon ni Hesukristo na itatayo ko ang iglesia? Dahil kung sinabi ni Kristo sa Mateo 16:18 na itatayo ko ang iglesia, ibig sabihin nung kapanahunan niya, wala pang iglesia, itatayo pa lang niya sa hinaharap. May binanggit dito, iglesia sa ilang or iglesia sa lumang tipan, no? Or kapulungan sa lumang tipan. Ngayon, kung yung konsepto ng iglesia katulad nung iniisip nyo na sinabi ni Kristo, wala pa nun sa lumang tipan. Ang ibig lang sabihin ng salitang iglesia, technical word, ng ibig sabihin kapulungan o kaya pagtitipon. Ang tanong natin, doon sa Aklat ng Gawa 7:38, sino itong mga nagtitipon? Actually, kung ito yung pag-aaralan nyo po at kukuha kayo ng ibang mga tinatawag nating referensya o iba pang talata ng mga referensya, yung nagtitipon po sa ilang, nung kapanahonan na yun, wala pong iba kundi ang children of Israel. Sila po'y nasa Sinai upang tumanggap ng utos ng Diyos. No? At ano ang kanilang kalagayang spiritual? These are a mixed group of people. Yung lumabas kasi doon sa tinatawag nating Ehipto, hindi naman lahat yun purong mga Hudyo. Ang iba doon, mixed crowd. Ang iba doon, may relasyon, majority siguro. May pagkakilala sa Diyos ng Israel as a nation. Yung iba, walang pagkakakilala kasi may mga mixed crowd roon na tinatawag. Mixture of people. Some personally and individually rightly related to God and some are not. Of course, all were related to Him in the sense that God had chosen the nation, but this alone is not a guarantee ng lahat ng mga naandun sa iglesia sa ilang tunay na mga ligtas. Dahil kung makikita nga natin yung nangyari sa ilang, di ba? Kung gaano karami yung pinatay ng Diyos na henerasyon ng mga tao doon, makikita mo na itong mga taong ito hindi talaga tunay na mga ligtas at walang relasyon sa buhay na Diyos dahil lagi nilang pinagdududahan ng Diyos. Kaya ito ang binubuo ng mga nung iglesia sa ilang or kapulungan sa ilang nung panahon na sila'y tatanggap nung kautusan sa Diyos doon sa Mount Sinai. Kaya binanggit yan sa Aklat ng Gawa 7:38, iglesia sa ilang, nang ibig lang po sabihin ito, kapulungan or pagtitipon ng mga Hudyo doon sa ilang. Hindi po yan kapareho nung kaisipan ng iglesia na katulad ng kaisipan natin sa ating kapanahunan. Pangalawang pagkakagamit, no, ay kapulungan ng mga Griegong mamamayan. Ginamit po ito sa Gawa 19:32, 39 at 31. Ang context po nito sa Gawa 19, nasa lugar po sila ng Epesos, no? At doon sa lugar ng Epesos na yon, nangaral sila Apostol Pablo ng mensahe ng kaligtasan. Tama po, no? And because of that, nabago yung buong komunidad at naapektuhan din yung business center ng Ephesus. Bakit? Kasi ang Ephesus, sentro po yan ng worship ni Diana. Okay? Yung sinasamba sa Asia Minor, yung kinikilalang Diyos-Diyosan sa Asia Minor, which is Turkey, sa ating kapanahunan. Doon sa lugar ng Ephesus, isa sa mabentang produkto roon, yung paggawa ng Diyos-Diyosan ni Diana. Dahil nga sa paglaganap ng Kristyanismo, naapektuhan ngayon yung negosyo nila. Kaya ang mga nagreklamo roon na gustong saktan sila Apostol Pablo, pinamumunuan ng mga negosyante na gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. At nagkaroon nga po ng kaguluhan na roon at nagkaroon ng pagtitipon upang ireklamo nila
sila Apostol Pablo. Sa Gawa 19 yan. Ito ang makikita natin, no? 32. Samantala ang iba ay sumisigaw ng isang bagay, ang ilan ay iba naman, sapagkat ang kapulungan ay nasa kaguluhan at hindi nalalaman ng karamihan kung bakit sila nagkakatipon. Pansinin mo yung iba, usi. No? Kung baga nagtipon-tipon sila, sigawan ng sigawan, hindi nila alam, bakit nga ba tayo narito? Kasi in-instigate ito ng mga businessman na nalulugi ang kanilang negosyo because their business is affected by the preaching of Paul. In what way? Wala nang tumatangkilik sa Diyos sa nila nung kapanahon na yon. Now, verse 39, ngunit kung may iba pang bagay kayong hinahangad, ito ay lulutasin sa karaniwang kapulungan, sapagkat nanganganib tayo na maparatangan ng gugulo sa araw na ito, palibasa wala tayong maibibigay na dahilan upang bigyan katwiran ang gulong ito. Verse 41, nang masabi na niya ang mga bagay na ito, pinalis niya ang kapulungan. Sino po ang binubuo ng mga kapulungan ito? Kung dun sa Acts chapter 7 verse 38, binubuo po ito ng mga children of Israel sa lumang tipan, and some of them are mixed crowd. Hindi lahat may tunay na relasyon sa Diyos, no? Ito pong crowd na ito, binubuo naman ito ng mga hidden people, binubuo ito ng mga Gentile doon sa lugar ng Ephesus, na kung saan itong mga taong ito, nag-a-assemble sila kasi may karapatan sila 3 times a year, they have a citizen's privilege. Ang tawag po dyan, citizen's privilege. That is a political privilege na mag-gather sila at pag-usapan yung mga usaping bayan. Okay? 3 times a year yan, no? Dito sa lugar na ito. Pwede nilang gawin yun. Kaya lang itong pagtitipo na ito, na ginawa nila nung time na nagrereklamo sila kay Apostol Pablo, hindi legitimate na pagtitipon to. Hindi legal na pagtitipon to. Kaya ang ginawa sa kanila rito, kinastigo sila nung clerk, nung bayan, na sinasabi sa kanila, oy, mapag-uusapan naman natin itong problema ito sa isang lihitimong pagtitipon. Kaya na-dismiss niya kagad yung mga tao nung time na yun. Dahil once na gumawa sila ng illegitimate na pagtitipon at malalaman ng Roman Empire yan, baka isipin nila nagre-rebelde sila at kastiguhin yung kanilang bayan. Okay? Kaya ang nangyari dito, maaga silang napauwi, maaga silang na-dismiss, dahil ultimo yung clerk ng bayan, sinabi nila, yung usapin ninyo, yung problema na yan, pwede natin pag-usapan sa isang lehitimong kapulungan or sa isang lehitimong iglesia or sa isang lehitimong asembleya. Okay? Sila yung binubuo noon. Doon sa Acts chapter 19, na ang tawag doon kapulungan, tinatawag din na asembleya, tinatawag din na salitang iglesia in its technical word. So, yun po ang binubuo ng mga tao na ito, no? They have a political privilege, no, to gather 3 times a year na pag-usapan kung ano man ang usaping bayan ang nais nilang pag-usapan. Okay? Ito po yung pangalawang pagkakagamit ng salitang iglesia sa Bagong Tipan. Okay, tignan natin yung pangatlong pagkakagamit. Ito yung tinatawag nating universal, iglesyang universal or spiritual na iglesia or pandaigdigan. Ang ibang term na ginagamit dito, kaya nagiging controversial yung word na invisible. Yung term na invisible, para bang kaluluwa, no? Na hindi, ang church is visible. Pero itong universal spiritual church na pandaigdigan, babasahin ko muna yung mga talata and then i-define natin para ma-appreciate natin lahat. Okay? Unang-una, singular ang pagkagagamit nito. Mga 5 beses na ginamit ito sa 114 times na pagkakagamit sa salitang iglesia, at usually ang pagkakagamit dito singular, hindi plural. No? Sa Efeso 1:22 hanggang 23. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Colosas 1:18, siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Efeso 4:4. Mayroon isang katawan. Pansinin niyo yung term na ginamit dyan. Mayroon isang katawan at isang espiritu, kung papaanong tinawag din tayo sa isang pag-asa ng inyong pagkatawag.
Unang Korinto 12:13. Sapagkat sa pamagitan ng isang espiritu na meron tayo, actually, ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. So, sino ang nagbautismo sa atin sa isang katawan? Hindi yung pastor, okay? Hindi sa tubig, kundi ang Espiritu Santo. Inilagay tayo sa isang katawan. Maging Hudyo o Griego, maging alipin o malaya o laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu, or the Holy Spirit indwells us individually. 1 Corinthians 1:12. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, local, no? Sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal kasama ng lahat ng nasa bawat lugar. Nakita niyo yung phrase na lahat na nasa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Hebreo 12:23. Sa pangkalatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatala sa langit, at sa Diyos ng hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Now, sino itong mga ito? Ito po yung definition. Ito ay binubuo ng mga tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na inilagay ng banal na espiritu sa kanyang katawan, sang-ayon sa 1 Korinto 12:13. Ang iglesyang ito ay universal at kabahagi ang mga mananampalataya sa lahat ng dako sa lupa, maging ang mga nasa langit. Nagsimula nung Pentecostes at matatapos sa pagdagit. Ibig sabihin, the church started at Pentecost, at pag-aaralan po natin yan malamang sa susunod na linggo, when the church start. Nagsimula sa Pentecost at matatapos sa rapture or sa pagdagit. Ibig sabihin, yung time frame na yon, ang dami nang namatay eh. Diba? From the starting of the church at Pentecost, ang dami nang nangamatay through church history, hanggang sa pagdagit ng iglesia, lahat yun ay binubuo nung tinatawag nating universal church. Okay? Unang Tesalonica 4:13, sapagkat yung mga tao sa Unang Tesalonica 4:13, ang requirement doon, basta nanampalataya ka kay Kristo bilang tagapagligtas. Ito ay espiritual. Bakit? Dahil sa napabilang ang isang tao, hindi sa pamagitan ng pisikal na tubig sa bautismo, kundi ng mga espiritual na elemento tulad ng pagsampalataya at pagsisisi. At ito ay ang pagbabautismo na ginawa sa iyo ng banal na Espiritu kung ikaw ay tunay na nakatamo ng kaligtasan sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Anumang kinakaaniban niyang Kristiyanong pangkating pananampalataya o denominasyon. Ibig po sabihin, anuman ang pangkating pananampalataya mong Kristiyano, anuman ang denominasyon mo, kung ikaw ay tunay na nanalig kay Kristo bilang tagapagligtas at tunay na anak ng Diyos, na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, kaanib ka nung tinatawag nating iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, which is His body. Siya ang ulo na binubuo ng tunay na ligtas. Okay? Hindi po natin pinag-uusapan dito kung Baptist ka, or member ka ng Fellowship Church, or Victory Church, or Community Church. Ang pinag-uusapan po natin dito, ikaw ba ay tunay na anak ng Diyos? Ikaw ba ay may buhay na relasyon sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo? Dahil kung may buhay kang relasyon sa Diyos sa pamagitan ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos idinagdag ka sa katawan ni Kristo na binubuo lamang ng mga tunay na ligtas. Okay? Kaya tayo lahat na narito, mga kapatid, we are part of local church. Yung susunod na definition ko para maintindihan po natin. So there is what we call a spiritual universal body of Christ that comprises of all believers. Hindi po local church lang. At kapag sinabi nating local church lang ang tunay na church, yung kapag namatay na yun, hindi na member ng church, patay na eh. Nailibing na sa lupa eh. Ano yun, hindi na member ng church. Sana member yun. Sana nakaanib yun. Inalis na yun sa katawan ni Kristo eh. Local church lang eh. Hindi po ba? So, simula ng Pentecost hanggang rapture, yung time frame niyan, lahat ng nanalig kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas, bahagi po sila ng tinatawag nating katawan ni Kristo or bride of Christ. Now, pasok tayo sa susunod. Number 4. Iglesyang lokal o yung tinatawag nating visible church. Ang tanong ko sa inyo, visible ba kayo? Yes. Nakikita ko ba kayo? Yes.
Pare-pareho tayo nagkakakitaan dito eh. Therefore, the church is visible. Okay? Sa 114 na pagkakagamit, lagyan nyo nga ng diyan, Brad. Pagkakagamit ng salitang iglesia, 104 dyan ay tumutukoy sa kapulungan or assemblea ng mga taong nagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at nagtipon sa isang lokalidad upang isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang na nasa kanyang salita. Okay? Ibig sabihin, ito po yung tinutukoy nating local church. At ang definition makikita natin dito, tumutukoy sa kapulungan o asembleya ng mga taong nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Listen carefully. Ako at kayo, hindi ko alam ang puso't isipan ninyo. Kayo rin, hindi nyo alam ang puso't isipan ko. Sino lang nakakaalam yan? Diyos lang. Pero tayong lahat na narito, nagpahayag tayo na narinig ng mga tao, okay, na tumanggap tayo kay Kristo bilang tagapagligtas. Tama po ba? Okay, lahat tayo, ginawa natin yan rito eh. No? Or ginawa natin yan one way or another sa ating buhay na sinabi natin na nalig tayo kay Kristo bilang tagapagligtas. Pero ang higit pa rin nakakaalam ng tunay na kaligtasan natin, walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga tayo, okay, nagsama-sama tayong mga Kristiyanong nagpahayag ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at nagkatipon tayo rito sa lokal na ito, dito sa lugar ng Marikina, upang isagawa ang kalooban ng Diyos na nasa sa kanyang salita. So yun po yung tinatawag nating visible church. Now, ito ang hayag o manifestasyon, next slide, ng espiritual na iglesia, ng iglesia espiritual sa isang lugar na isang organisadong pagtitipo na pinamumunuan ng pastor o mga pastor kasama ang mga tagapaglingkod na diakono na kinabibilangan ng kaanib na ginagamit ang mga kaloob ng Diyos o yung gifts nila sa pagpapatatag ng iglesia at pagtupad ng dakilang utos at komisyon ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa. So, yan po ang makikita nating layunin at tungkulin natin as a visible local body of Christ. Now, may mga tao na ang paniniwala nila, kaya ako nga binibigyan ng emphasis yung local church, na 106 out of 114 use of the word church is referring to local church, sapagkat minsan ang pananaw nila nasobrahan dun sa invisible o nasobrahan dun sa spiritual universal church at hindi na nila binibigyang pansin yung kahalagan ng local church membership. At yung iba, ang ginagawa parang tipaklong, no? Kung saan-saan na lang napapadpad ng church at ang dating doon, kung saan sila padpa rin, doon sila a-attend, ilang buwan, ilang taon man yan, but they will not have membership in the church. That is not God's plan for you. God wants you to become part of local New Testament church by being a member of that local New Testament church in a certain locality. Okay? So yun po ang pang-apat na pagkakagamit ng salitang church dito sa Biblia. Tignan natin yung mga talata. Romans chapter 1. Sa lahat ninyong nasa Roma na mga iniibig ang Diyos, mga tinawag na banal, sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Okay? So ibig sabihin, dun sa lugar ng Roma, maraming iglesia ni Kristo roon. Whether it is referring to a human being, to Christian, or it is referring to different locality. Kumbaga itong Marikina, ilan ang Baptist church dito sa Marikina? Ilan ang Christian local churches dito sa Marikina? Marami. Binabati kayo ng mga iglesia sa Marikina. Okay? Kung 10 o 20 ang iglesia rito sa Marikina, na mga Christian churches, abay, bumabati iyon sa mga sinulatan ni Apostol Pablo. Unang Korinto 1:2, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat ng nasa bawat lugar, ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Galatia 1:2, at ang lahat ng mga kapatid na kasama ko sa mga iglesia sa Galatia. Galatia ay isang malaking lugar. At dun sa Galatia, maraming simbahan dun.
So makikita natin, no, hindi lamang isang simbahan ang sinimula ni Apostol Pablo roon, dumami ang simbahan sa Galacia at sinabi ni Apostol Pablo, binabati kayo ng mga iglesia sa Galacia. Ngunit hindi pa ako mukha ang nakikita sa mga iglesia ng Judea na na kay Kristo Jesus. Ito testimony ni Pablo, no? Nung naligtas siya sa lugar ng Damasco, Syria, hindi siya nakikilala ang personal ng mga iglesia sa Judea, which is in area of Jerusalem. Hindi pa siya nakikita ng mukhaan doon. Local church. Efeso 1:1, akong si Pablo na apostol ni Jesucristo, sa pamagitan ng kalooban ng Diyos ay sumusulat sa mga banal na nasa Efeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus. Kolosa 1:2, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nangasa Kolosas, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Kolosas 4:15 hanggang 16, batiin nyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea at sinimpas at ang iglesyang nasa kanilang bahay. Pagkabasa ng sulat nito, referring dun sa Ephesian letter, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea at basahin naman ninyo ang sulat mula sa Laodicea. Ibig sabihin doon sa iglesia sa Laodicea, may sulat din doon. Kaya lang, hindi nakasama yun sa tinatawag nating inspired letter ni Apostol Pablo. No? At ang sabi ni Apostol Pablo, itong sulat sa Laodicea, basahin din nyo. Kumbaga ano ito, circular letter. At yung sulat sa Colosas, babasahin naman ng mga tao doon sa Laodicea. So anong tawag dito? Local churches. So 4 ang pagkakagamit na nakita natin. No? Ang unang pagkakagamit, yung nakita natin doon sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 7, 38, tumutukoy po yun sa mga pagtitipo ng mga Hudyo habang tatanggapin nila yung batas sa ilang or sa Mount Sinai. Okay? Pangalawa, yung pagtitipong magulo na nangyari dun sa Efeso 19, ito po yung pagtitipo ng mga mamamayang Griego na may pribileyo silang mag-meeting sa loob ng 3 taon. Political privilege nila ito sa kanilang bayan. Kaya lang yung time na nagtipon sila, nagkaroon sila ng kapulungan, nagkaroon sila ng asembleya, nagkaroon sila ng iglesia, ito po'y unruly, no? Ito po'y magulong pagtitipon at hindi sinasang-ayunan ito ng batas kaya madali silang na-dismiss doon sa Acts chapter 19. Ngayon, may dalawang makikita tayong litaw na litaw sa New Testament, no? Bagamat ang majority ng pagkakagamit ng salitang iglesia ay tumutukoy sa local church, in which 114 out of 114, 106 tumutukoy sa iglesyang lokal, pero hindi pa rin natin may di-deny, no? At kung ikaw dinideny mo yung paniniwalang yan, na merong universal, spiritual body of Christ na binubuo ng lahat na ligtas. Bakit? Kasi alam naman natin, sa local church, hindi lahat tunay na ligtas. Okay? Yung iba nagpapanggap lang na ligtas. Okay? Hindi lahat tunay na ligtas. Ang policy natin bilang Baptist, ang distinctive natin bilang Baptist, yung regenerate church membership, in which yung taong tinatanggap natin sa ating iglesia at yung taong nagiging bahagi ng ating iglesia, kinakailangan may maliwanag na pagpapahayag, no? Nananalig siya kay Kristo bilang tagapagligtas bago maging bahagi siya ng ating iglesyang lokal. Kung hindi niya alam ang mga bagay na ito, hindi siya pwedeng maging bahagi ng iglesyang lokal, lalo-lalo na rito sa atin sa Marikina Valley. Pero tandaan natin, ang higit pa rin na nakakaalam ng puso at isipan ng bawat miyembro ng iglesyang lokal, walang iba kundi ang Diyos lang. Kaya nga tayo ang tawag sa atin, professing believer. We profess that we know the Lord Jesus Christ and we gather collectively, nagkaisa tayo, sama-sama sa isang lokalidad upang isagawa ang kalooban ng Panginoong Diyos. Yun po yung local church. Okay? Now, balik tayo sa Matthew 16. Verse 18. May matututunan tayo rito. No? At sinabi ko rin sa inyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking iglesia. Hindi makakapanaig sa kanya ang trangkahan ng Hades. Okay? Unang-una, may 4 na bagay akong nais makita ninyo. May pag-angkin mula sa ating Panginoon, may pundasyon na pinagsimulan, may pagtitipo na dapat kaaniban, at may pagtatagumpay ang iglesia. Okay?
mula ron sa talatang binasa natin. 4 na bagay ang nais kong makita ninyo. Unang-una, may pag-angkin mula sa Panginoon. Ito po yung ibig sabihin ng salitang aking iglesia. No? Yung word na ginamit niya rito, aking iglesia, my church, tumutukoy po ito sa pag-aangkin ng ating Panginoong Jesucristo. There are different churches during that time. May mga iba-ibang pagtitipon nung kapanahonan na yon. Kapulungan na tinatawag. No? Nung kapanahonan na yon. Kapulungan ng mga Hudyo, kapulungan ng mga Hentil, pero itong church na itinatag ni Kristo, sabi niya, aking iglesia ito. Aking katawan ito na aking itatatag. Nagpapakita po ito ng pag-angkin at ang tunay na iglesia ni Kristo, hindi po yan pag-aari ng pastor. Pag-aari yan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? At tayo ang kanyang katawan. Now, makikita po natin, may ganyan din tayong makikitang sa John chapter 10, 27 to 28, sabi rito, hindi kayo sumasampalataya sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Gaya ng sinasabi ko sa inyo, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, hindi sila malilipol magpakailanman, walang sino mang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Dito makikita uli natin yung pagkakagamit ni Kristo, no, sa kanyang tupa, aking tupa, na kung saan yung katawan ni Kristo, yung kawan, yung iglesia, makikita mo rito, tayo'y pag-aari ni Kristo. Ngayon, sa ating kapanahunan, ito malaking debate ito, at ang tawag dito, kailangan ibangga mo ito sa church history para ma-appreciate mo. Isa sa strategy ng cult para makahikayat sila na umanib sa kanilang samahan, kukuha sila ng talata sa Biblia at sasabihin nila, o kita mo ang pangalan ng church namin, Church of God, Iglesia ng Kristo. Tignan mo yung Bible. Andyan yung church namin, yung pangalan namin. Kaya kung ako sa inyo, umanib na kayo sa amin. Pangalan ng church namin, Iglesia ni Kristo. Ang pangalan ng church namin, Church of God or Assembly of God. Kami yun. Okay? So yun ang tawag doon kapag nag-aral ka ng cults, ng cults, no? Yung tinatawag natin, yung nagpapa-identify ka. Okay? Ina-identify mo yung pangalan mo na hinango mo sa Biblia, at dahil hinango mo yung pangalan na yun sa Biblia, kayo yun. Pero sa Book of Acts, wala kang makikita ang iglesia ni Kristo ron. Ang makikita mo palagi ang ginagamit doon, yung word na the way. Okay? Daan. Okay? At inusig yung mga tao sa daan or the way. Ibig sabihin, tumutukoy yun sa mga Kristiyano na ang pagkakilanlan sa kanila, kasama nila yung the way. At yung the way na yun, tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ginamit yung word na iglesia. No? One time lang ginamit, Church of God. Okay? In which ginamit yan sa Acts 20:28. Pero ang very common na pag-a-identify, especially sa unang siglong mga mananampalataya, nung kapanahunan ng Book of Acts, yung term na the way. Kaya nga may isang grupo na ang pangalan, The Way International. Pero kulto yung grupo na yun. Okay? So, ganun ang strategy ngayon na ginagawa ng mga cults. Magtatayo sila ng isang pangalan na makikita nila sa Biblia at i-identify nila yung sarili nila, na sasabihin nila, kami yan kasi yung pangalan namin sa Biblia. Kayo, pangalan nyo, Baptist. Wala kayo sa Bible. Wala namang Baptist Church sa Bible . Wala yan, mali yan. Okay? So, yung mga Baptist nga naman, dahil hindi rin nakapag-aral ng church history, okay, sama sila at lilipat sila doon sa grupo na yun na hinango sa Biblia. Wala namang masama . Whether yung pangalan mo hinango mo sa Biblia or hindi. Meron nga tayong kakilala, yung kaibigan ko rito sa Bulacan . Ang pangalan ng church kumpleto. Okay? Jesus Christ Baptist Church. Ang ganda ng pangalan . Jesus Christ Baptist Church. Si Pastor Polito Jose. No? Jesus Christ Baptist Church ang pangalan ng church niya. In church history, hindi issue yung name. Sa church history, okay, yung mga true Christians, okay, hindi sila na-identify sa pangalan ng grupo nila o sa pangalan ng name nila. Na-identify sila dun sa doctrine na dala nila.
And if you will study church history, magtataka ka, bakit itong mga follower ni Wycliffe na tinatawag na mga lords, Bible men and women ito, lords ang tawag sa kanila. Okay? And yet makikita mo, very sound ang kanilang doctrine. Bakit hindi nila kinuha yung hinango na pangalan sa Bible na Assembly of God? Ganda nun. Church of God ang ibig sabihin nun. Para at least, madali silang ma-identify na sila nga ay galing sa Diyos. Kasi yun ang makikita mo sa church history. Kaya lang ngayon, sa ating kapanahunan, masyado nagiging technical ang cult, no? At ang i-argue nila, mali yung samahan ninyo, kasi hindi nyo kinuha yan sa Bible. Therefore, kami, kinuha namin yung pangalan namin sa Bible, Church of Christ kami, Iglesia ni Cristo kami, Assembly of God kami, makikita mo yan sa Bible, therefore correct kami kahit ang doktrina nila mali. Diba? Ang daming grupo rito Victory Church, Christ Commission Fellowship. Sa Biblia naman ang makikita mo, minsan ina-identify nila yung pangalan nila sa lugar. Iglesia sa Galacia. Anong pangalan ng church nyo? Iglesia sa Marikina. Mali ba yun? Church namin, Iglesia sa Marikina. Is that wrong? Iglesia sa Pasig, Iglesia sa Mandaluyong, sa labas. No? Iglesia sa Muntinlupa. Balikloob Baptist Church or Balikloob Church. Di ba? Yun ang pangalan ng church ninyo Minsan ina-identify nyo sa lugar, minsan ina-identify nyo sa city, minsan sa church history ang makikita mo, ina-identify nila dun sa founder ng kanilang grupo. Katulad si John Calvin, Martin Luther, tinatawag silang Lutheran. So now, balik po tayo rito. Ang nais ko makita, mabigyan emphasis dito, na yung Iglesia ni Cristo, yung tunay na iglesia na binubuo ng mga tunay na mananampalataya, may pag-angkin si Cristo ron. At Lord willing, next week or the following week, bibigyan kong pansin, ano ba ang tunay na paniniwala ng Iglesia ni Cristo kay Cristo? Ayan. Kasi ang daming pangkating pananampalataya ngayon Ang daming iglesia ngayon, na dala-dala ang pangalan ni Cristo, pero minamali naman. No? Mali ang pananaw nila kay Kristo. Kultik ang pananaw nila kay Kristo. Mababaw ang pananaw nila kay Kristo. Walang galang ang pananaw nila kay Kristo. Ano ba talaga ang pananaw ng tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo nung sinabi ni Kristo, sa pamagitan ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Okay? Ano ang paniniwala nila Apostol Pedro, maging ng mga apostoles, kay Jesus Christ? Para malaman natin kung sa anong paniniwala itinayo ni Kristo ang kanyang iglesia. Baka nga naman itinayo ni Kristo ang kanyang iglesia na ang paniniwala lang ng mga followers niya, tao lang siya. Or demigod. Or nagpapanggap lang na Diyos, hindi naman talaga Diyos. Yan din po, bibigyan natin pansin yan. Tuloy po tayo, Pahayag 2:13. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at kung saan ka nakatira ka sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. Nang hawak kang patuloy sa aking pangalan at hindi mo tinalikdan ang aking pananampalataya kahit sa araw na pinatay nila si Antipas, na aking tapat na saksi na sa inyong kalagitnaan na tinatahanan ni Satanas. Isa ito sa iglesia sa Revelation. No? Makikita mo may pag-angkin siya rito kay Antipas. Si Antipas, isang tapat na saksi ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi niya, yung pinatay si Antipas, yung aking tapat na saksi. So ano mapapansin natin dun sa Upon this rock I will build my church? Kapag ginamit yung word na aking iglesia, tinutukoy ito sa pag-angkin ni Kristo dun sa kanyang kapulungan. Ito, akin to. Iglesia ko ito. Mga tao ko ito. Kapulungan ko ito. Okay? Pangalawa, may pundasyon na pinagmulan. At ang makikita natin sa Efeso 2:20, kayo ay naitayo sa saligan ng mga apostol at mga propeta, si Jesucristo ang siyang mismong batong panulok. Okay? Ibig sabihin ng ating pundasyon, of course, si Kristo ang batong panulok, pero nakapundasyon tayo sa mga turo at mga aral ng mga apostoles. Ang pinanggalingan ng ating paniniwala. Okay? And we are identified with the apostle of the Lord Jesus Christ na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang tunay na iglesia dapat may pundasyon yan. At ito'y nakapundasyon dun sa katotohanan. No? Pangatlo, nais kong makita ninyo,
may pagtitipon na dapat kaaniban. Sabi rito, verse 15, actually, 1 Timothy 3:15 to, hindi ko na naisulat dito eh. Ngunit kung ako ay maantala sa pagpariyan sa inyo, alam mo ang paraan kung paano ang dapat maging asal mo sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ito ang haligi at saligan ng katotohanan. So dito nakikita natin, una, ang iglesia ni Kristo, upon this rock I will build my church, may pag-angkin si Kristo. Pangalawa, nakapundasyon ito. Hindi lamang si Kristo ang batong panulok, kundi nakapundasyon ito sa mga apostoles, yung mga nanguna, no? Sa atin, sa pananampalataya, yung mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo. Why? Because church is a New Testament institution. And there is New Testament prophets really, no? Hindi lamang Old Testament ng propeta, sa New Testament may binabanggit din New Testament prophet. Isa nga rito si Agabus sa New Testament prophet na kinakausap ng ating Panginoong Jesucristo. But office of the prophet sa ating kapanahunan, wala na. Ang meron na lang tayong makikita sa ating kapanahunan, office of the deacon and office of the pastor. Yun ang makikita natin sa 1 Timothy at 2 Timothy. Kung may continuity, no? Continuity yung office of the apostle at saka office of the prophet, sana idinagdag yun sa pastoral letter. 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus. Kaso wala tayong makikita nun. Ang makikita nating leadership na pinangungunahan ng isang organisadong iglesia ay pastors and deacon. Ngayon may mga churches na walang deacons. Walang lingkod. Ang sinasabi nila, ayaw namin maging deacon, magkaroon ng deacon. Bakit? Magiging board of demons lang yan eh. Well, if that kind of church, ang church ninyo, and you claim to be Baptist, hindi kayo Baptist. Bakit? Sumusuway kayo sa distinctive natin bilang Baptist. Ang pagkakakilanlan sa natin, may dalawa tayong office. Baka sa sulat lang kayo, sinasabi nyo, naniniwala kami sa pastor and deacon. Pero pagdating sa church, wala na. Meron na lang kami trusted men. Pero wala kaming deacon kasi nagiging board of demons lang sila. That's wrong. They are dead wrong by doing that. Deacons are servants of the church. And all of us should be servant, whether men or woman. Okay? Walang office of diakonesa or deaconess, pero ang isang babae pwedeng maging diakonesa, isang babaeng naglilingkod sa Panginoon. Bukod sa isang lalaking naglilingkod sa Panginoon, may office of the deacon na sinasabi ng Biblia. If you want to be a biblical church, you should follow the description of leadership in the church. Maliwanag po yun. Office of the deacon and office of the pastor. Wala tayong office of the prophet na sinasabi sa New Testament. Okay? So makikita natin dyan, may pagtitipon na dapat kaaniban. Ito yung pangatlong bagay na nais kong makita nyo. Bakit kianiban? Dahil sinabi ni Kristo upon this rock I will build my church. Kapulungan. Magtatayo ako ng sarili kong kapulungan. Ang tanong, kung may kapulungan, paano ka aanib sa kapulungan na yon? Paano ka sasama sa kapulungan na yon? Of course, ang Espiritu ng Diyos ang naglalagay sa iyo sa katawan ni Kristo. But the visible manifestation of the spiritual church is the visible church, the local church. Kinakailangan umanib ka sa isang local church sapagkat ito yung programa ng Diyos sa New Testament sa kanyang katawan. Okay? Pang-apat, pagkatapos na may pagtitibo na aaniban, Gawa Kapitulo 4:48. Balik muna tayo ron. Hindi ko pa nababasa to Sila ay matatag na nagpatuloy sa templo araw-araw na nagkakaisa sila at nagpuputol-putol ng tinapay sa kanilang mga bahay at tumatanggap ng pagkain na may kasiyahan at kababaang loob. Sila ay nagpupuri sa Diyos at kinaluluguran ng lahat ng mga tao at idinadagdag ng Panginoon sa kapulungan araw-araw ang mga naliligtas. Listen, ang dinadagdag yung mga naliligtas. Walang hindi ligtas na idinadagdag sa iglesia. Nakuha po ba? Ibig sabihin, ligtas ka na nang idinagdag ka sa iglesia. Hindi maliligtas ka pa lang sa iglesia. Hindi. Ito yung binubuo ng tunay na katawan ni Kristo. Okay? Yung mga idinagdag, ligtas na. Hindi maliligtas pa lang. Na bahagi sila ng katawan. Pero ang nais kong makita ninyo rito, no? Mahalagang maging bahagi sila ng katawan at mahalagang ma-identify din sila na bahagi sila ng katawan. And then pag-aaralan po natin yan, no? Paano natin masasabi that there is membership in the New Testament church?
Kasi ito'y tinututulan. Paano natin malasasabi na meron ng may membership doon? Meron silang rehistradong mga miyembro ng iglesia. Merong mga tinatanggal, ito, 1 taon nang hindi dumadalo ito, wala nang interest to sa church, tanggalin na yan sa roll call ng church. Bakit tinatanggal sila at bakit meron tayong idinadagdag or nadadagdag? Dahil nakarehistro sila sa isang opisyal na registration sa membership ng church. Is that biblical? Yes, makikita natin sa Biblia yon. At ipakikita ko sa inyo yon. Kaya ganoon na lamang kahalaga ang iglesia sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito dapat itinitreat na isang simpleng samahan lamang. Sapagkat si Kristo, napakalaking bagay ang ibinigay niyang atensyon sa kanyang katawan. Mahal niya ito, kaya nga pagdating sa pag-oorganisa nito, okay, ultimo yung detalye ng mga bagay na dapat nating malaman bilang bahagi ng isang katawan, ibinigay ni Kristo sa atin upang malaman natin bilang church. Okay? Yung pang-apat, may pagtatagumpay ang iglesia. Amen? Ang ganda nito. Sinasabi ko rin sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, hindi makapananaig sa kanya ang trangkahan ng Hades. Ang ibig po sabihin ng trangkahan ng Hades, pag pinag-aralan niyo ito sa iba-ibang talata maging sa Lumang Tipan, ang idea po rito, hindi makapananaig sa iglesia ang kamatayan. Ibig sabihin, kahit kamatayan ang iharap mo sa iglesia or sa mga tunay na Kristiyano, hindi ito madadaig ng kamatayan. Bagkaos, ang kamatayan pa, no, ang siyang nagiging susi sa pag-unlad at pagdami ng iglesia. Okay? Yung mga martir na mga Kristiyano na nauna sa atin, lalo na dun sa Dark Ages, lalo na nung kapanahunan ng mga pinipersecute na mga emperor ang iglesia, yun ang dumilig, yung dugo nila ang dumilig upang umusbong ang puno ng iglesia. Okay? At ang makikita natin, kahit kamatayan o trangkahan ng Hades, ang hiarap mo sa kanila, hindi to makapananaig sa iglesia. Magpapatuloy at magpapatuloy ito. Ang ibig sabihin nito, may continuity, may perpetuity. Okay? Ang ibig sabihin, perpetuity, no? Yung pagpapatuloy ng iglesia. So ang ibig sabihin, ng iglesia ng unang panahon, nung ito itinatag ni Kristo, hindi po ito nawala. At ang kiniklaim ng Iglesia ni Kristo ay tinatag ni Felix Manalo noong 1914 dito sa Pilipinas. Kasinungalingan po yun. Kailanman hindi mawawala ang Iglesia ni Kristo sapagkat ipinangako ito ni Kristo. Magpapatuloy ito kahit ang panahon, no, na dumaan dito sa mundong ito, yung tinatawag nating panahon ng kadiliman. Panahon na hindi pinangangaral ang salita ng Diyos. God will uphold His church. Okay? Wala sa kasaysayan ng mundong ito, wala sa kasaysayan ng church history na isang araw nagapi ang iglesia, na isang araw nawala lahat ang iglesia. Maari, sabihin mo yung buong miyembro ng church at Jerusalem, nangamatay na sila. Asa na sila ngayon? Abay, nagkalat na yung iba sa iba-ibang dako ng mundo. At kung ano yung mensahe nila noon, mensahe din natin ngayon. Ibig sabihin, the Church of Christ, no, its message, its gospel is being carried on at kailanman hindi ito napawi, hindi ito namatay. So may mga nagtuturong pangkating pananampalataya, ang tawag po sa kanila restorationism. Okay? Sa kulto, very common yan eh. Kay Felix Manalo, very common yan. Kay founder ng Joseph Smith, very common yan. Okay? Kay Kibuloy, very common yan. Ang tawag sa grupo nila, restorationism. Okay? Yung Church of Christ ng mga Campbellites na tinatawag, na dating mga Baptist yun, Thomas and Alexander Campbell. At kung may nakakakita kay mga grupong Assemblies of God, Church of Christ, nanggaling lahat yun doon na Church of Christ or Church of God, na sinasabi nila, ni-restore nila yung Church of Christ. Okay? Dating nawala, tapos nung lumabas sila ang nagbangon muli. Ang tawag sa kanila, restorationism. Ang iglesia po hindi nawawala. Ang iglesia ay nagpapatuloy na matatag. Simula pa, nung ito'y tinatag ng ating Panginoong Hesukristo, magpahanggang ngayon. Kaya kung i-claim nila, ni-restore nila ang iglesia, nagkakamali sila. Dahil sa Biblia may pangako. Kaya nga meron tayong go into all the world and preach the gospel to every creature. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay? And lo, I'm with you always, even unto the end of the age. Sabi niya, kasama ko kayo sa lahat ng panahon, maging sa katapusan ng panahong ito. So ibig mo sabihin, kasama si Kristo tapos nawala ang iglesia?
at naitatag na lang uli noong 1914? Come on. Okay? Walang ganon sa church history. And if we are ignorant of church history, starting today, mag-aral na tayo ng church history para makita nyo yung mga pagtatagumpay ng mga mananampalataya sa kasaysayan ng iglesia. Tuloy po tayo. Romans 8:35 to 38. Ang ganda nito. Sino ang maghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Kristo? Ang paghihirap ba? O ang kagipitan? O ang pag-uusig? O kagutuman? O kahubaran? O panganib? O tabak? Dinanas lahat ito ng mga mananampalataya During the time of persecution, ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, pinapatay nila kami buong araw, itinuturing kami mga tupang kakatayin. Subalit, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niya na umiibig sa atin. Ito ay sapagkat, nakatitiyak ako, walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ang kamatayan o buhay o mga anghel o mga pamunuan o mga kapangyarihan o mga bagay sa kasalukuyan o mga bagay na darating. Hindi ang mataas na bagay o ang kalaliman o kahit anumang bagay na nalikha. Walang anumang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? May makapaghihiwalay ba sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Okay? May nakagapi ba sa iglesia? Wala. It is an assurance that God is the one who holds His body. Ulo ni Kristo, katawan ni Kristo yan At tayo ang kanyang iglesia. At kahit mawala na tayo sa mundong ito, mga kapatid, magpapatuloy ang iglesia na yan. Magpapatuloy yan. Kaya tanggapin natin ang katotohanan doon sa ating pinag-aralan. Ito yung outline natin. Upon this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. May pag-angkin mula sa Panginoon. Kanyang iglesia. May pundasyon na pinagsimulan. Ang mga apostoles, si Kristo, ang tinatawag nating batong panulok. May pagtitipo na dapat kaaniban. Ito ang iglesia. At ang pang-apat, may pagtagumpay ang iglesia. So nakita natin, yung biblical na kalugan nito, I hope, pag-aralan nyo, 114 times ginamit ito sa New Testament, 106 times ginamit ito bilang local church, and the remaining verses, makikita natin, mga 5 hanggang 7, ginamit ito sa tinatawag nating universal spiritual body of Christ na binubuo ng mga tunay na ligtas. And we cannot deny that. Okay? Pag dininay mo yung katotohanan na yan, ang mangyayari sa iyo, dininay mo yung mga katotohanan na sinabi ng Biblia na hindi mo naman dapat i-deny. Ang dapat mong gawin, tanggapin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Umaasa po ako ma-appreciate natin ang katotohanan ito. Sa Biblia, mahal ng Panginoon, Jesucristong Iglesia, dapat tayo rin. Ngayon, next week, Lord willing, nahahati ang aking damdamin kung ano ang aking tatalakayin kasi ang daming pwede nating bibigyan natin ng argumento. Kailan nga ba nagsimula ang iglesia? Yung iba sinasabi sa lumang tipan. Yung iba sinasabi during the time of Pentecost. Yung iba sinasabi Acts chapter 13, kompleto na, kasama na ang missions. Okay? Yung iba naman sinasabi during the early ministry ni Jesus Christ. Nung time na naglalakad dito si Jesus Christ sa lupa, doon niya sinimula ng iglesia. And the same time, nais ko rin bigyang pansin, ano ba talaga ang paniniwala ng mga tagasunod ni Kristo o ng iglesia sa kanilang ulo? Ano ang pananaw nila sa kanilang ulo? At ang ulo ng iglesia, walang iba kundi si Jesus Christ. Ano ba talaga ang pananaw nila kay Jesus Christ? Ano ang kalagayan ni Jesus Christ? Sino siya? At ano ang tunay na kalikasan ng ulo ng iglesia? Para malaman natin na sinasabi ng Biblia, dahil kung mali ang pananaw ng pangkating pananampalataya o ng isang iglesia kay Jesus Christ, mali na rin yung iglesia nila. Bakit? Mali ang pananaw mo sa ulo Okay? Kung tama ang pananaw mo sa ulo, sang-ayon sa sinasabi ng Biblia, na ito ang pananaw ng katawan sa kanilang ulo, abay doon tayo tatama. Ang mahalaga yung ulo. Dahil tayo, katawan ni Kristo. So, bibigyan natin pansin yan mula sa liwanag din ng salita ng Diyos. Manalangin na po tayo. Let us pray. Ama naming Diyos na nasa langit,
Nagpapasalamat kami sa oportunidad na pinagkaloob mo sa amin. Nagpapasalamat kami sa pribileyo na mapangaral ang katotohanan ng kahulugan ng salitang iglesia. Ito namang bagay na ito, Panginoon, pwede nilang buksan ang Biblia at pag-aralan nila ito, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ma-appreciate din nila ang mga katotohanan nakapaloob dito. Nagpapasalamat kami sapagkat bahagi kami ng iyong katawan. May pag-angkin, kami ay sa iyo, ikaw ay sa amin. Di lamang yon, no? Nakapagpapataba ng puso knowing that the church will continue, may pagtatagumpay ito, at kailanman hindi magagapito kahit ng kamatayan, Panginoong Diyos. At bilang paalala rin sa mga kapatid na narito, na maaring bahagi kayo ng tunay na katawan ni Kristo, tunay na Kristiyano ka at anak ka ng Diyos, pero hindi ka pa bahagi ng iglesyang lokal, panahon na para maging bahagi ka ng iglesyang lokal. Salamat po sa oras na ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Patnubayan mo kami sa darating na mga araw. Salamat sa mga kapatid na narito. Purihin ka sa iyong kagandahan loob sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang araw po sa inyo. Brother Jeff, can you pray for our offering? Amen. Win, thank you. Okay. Marami pong salamat mga minamahal na kapatid. May kape po tayo dyan at meron pang remaining na puto dyan, no, na pwede natin pagsalu-saluhan. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay magtatapos na sa ating panalangin. Hilingin ko po si Brother Mark to close us in prayer. Mark? Amen. Okay.